Masama na yun, magagalit na yun. Ah. Away na yun. Away na. Oh. Sabi ng iba, ayaw ko kumain ng kamote kasi nasira ang tiyan ko. Magandang sign yun. Kasi para nasira ang tiyan mo, mag-alburuto Lalabas yan. pala. Lalabas. Lalabas. Oh, magtatae ka, pero hindi ka na Fruit diarrhea. Hawa. Hindi diarrhea yun. Yung mga pollution sa tiyan mo, yung Lalabas. tuka mo, lalabas. Yan ang fruit ng labas, sir. Fruit. Kung nagpapaslim ka, maganda yung kamote. Lalo na yung kamote na violet. Yan! Yeah, violet. Ayun sa pangingisa dyan, no? Violet. Violet. Wow. Sarap yun. Yan ang paramihin nyo, sir, no? Violet. Noon, Sarap yun, I weighed 165 pounds. Pero ngayon, 159 Wow. pounds. Ako. Yung kamote, ang The greatest dream. Boiled egg lang. Sa gabi. Timalo, no? The greatest dream. sa kuan, Sa susunod, para mapagkita-kita natin. Ganun. Ayun, slim ka na. Sexy na. Sexy na ako. Kailangan niya siguro isang... bukas ng isang hapon. para mag-slim niya, kailangan niya isang malaking... Ano? Ano ito? Kamuti. Isang malaking container. Nan? Kamote. Yung container na malaki sa pier. Ganda yung pang-slim, ang kamote. Mamaya, No? natapos Ganda. na. Lalo na kung islimin mo ang kamote. No? Magluto ka ng kamote, tapos magpa-fuel ng vinegar galing sa lubi. No? Magkuhan ka ng bawang, yung bawang onion, gano'n. Kaunting ginger, kung may turmeric, kaunting turmeric, gano'n. No? Lagyan mo ng kaunting sugar, kaunting asin, para pa. Pero kaunti lang ako, ang damihan. Tapos yung kukulo na kuhan, ilagay mo doon. Kain mo kagad. Pagkatapos, itam yung kamuti na, buwid kamuti na, ano na, yung chop-chop na, ilagay doon, ihalok mong mahigit. Tapos, ilagay mo sa ref. 5 days after, mayroong fermented na yun, mayroon ng good microorganisms tumutubo doon. Yun ang kakanin mo. Kanin mo. Gagawin mong parang ulam, o iba, yun ang main dish, no? Pag nakakain ka ng mga 3-5 kutsara, busog na busog. Kaya ang intake mo sa carbohydrates ma-minimize. Kaya, biliit ka ng kuhan. Everyday biliit ka. Sarap na bitinig sa dyan. Pampalit palayo niya na. Okay. Yung formula Neptune's best. Paggawa ng fertilizer, Neptune's best. Paggawa ng pagkain, Neptune's best. Paggawa ng ano-ano, maski ano-ano, Neptune's best. Sundin natin ang example ng nature. Huwag tayong susunod sa galing sa products and knowledge sa tao kasi yung galing sa knowledge sa tao, it is full of greed, it is full of pride. So, hindi lahat. Hindi lahat. Pero mga knowledge sa tao, makontent mo. Then, number 4, everything goes somewhere. Ang lahat dito sa lupa, may patutunguhan. Kaya sa Ash Wednesday, nasabi ng pare na from dust thou art, dust to dust thou shalt return. Saan tayo pupunta lahat? Ha? Magiging dust. Maging dust ka rin. Maging dust. Yun. Mamamatay ka rin. Pero doon, no? Pero before you become a dust, mag-change ka muna. You will change before you become a dust. Sa anong paraan? Dalawang paraan. If you follow yung usual happening na for example, yung bitukan ng isda, no? Kung itapo mo lang doon, iwan mo doon, ano mangyari sa bitukan ng isda? Nangawin, mabubulong, ng mga mabaho, bad microorganisms tutubo. Kasi yung bad microorganisms doon tutubo sa medyo mainit, expose sa hangin,
Tapos ganong mga ganong mga situation. Doon tutubo ang bad micro. So, kung itapon lang doon, yun, mag-putrefy. Under putrefaction. Pero, kung sundin mo ang example ng nature, i-ferment mo yan, no? Bituka ng kwan, bituka ng isda. Timbangin mo yan, 1 kilo halimbawa, nagyan mo ng 1 kilo molasses, tapos ilagay mo sa container, takpan mo para magiging anaerobic, ilagay mo sa cool and dark place, after 21 days, meron ka na very good na fertilizer. Pwede rin ihalo mo sa mga feeds ng hayop. Baboy. Yeah, baboy. Sir, pag kilo mo dun sa kasama yung tubig na pinaghugasan. Yeah, no. Huwag mong hugasan ng tubig. Only yung Yung kuwan lang. Hindi na hugasan na yun, yung mga dugo. Huwag mong hugasan. Yung dugo. Yung pure mismo. Pure. Yung pure. Timalo ha? Pure timalo. Sa wagas. Mga isda sa wagas. Ha? Hindi yung hinugasan. Hindi. Wag. Kasi pag Bago magtanggal, diba? pag tinanggal ang May hugasan, hugasan. Pag tinanggalan mo siya ng hugasan, huwag mo munang ilalagay sa tubig. Huwag mong ilagay sa tubig. Kasi yung dugo, very rich in phosphorus yan. Ilagay mo na lang sa isang Pag kuha mo sa isda yung kuha niya, Sa sahod. ilagay mo sa container, kaagad. Huwag mong ibabad sa tubig. Kasi sayang. No? Kasi kung nababad sa tubig, tapos Wala pinipilit na. mo mag-react yung tubig sa fermentation, bakit yun? Oo. Yung dugo, including the blood, interpret yan, no? So, hindi magiging mabaho yan, no? Everything goes somewhere, everything changes. Depende. Mag-change siya, magbigay ng bad micro or magbigay siya ng good micro. Kung magbigay siya ng good micro, magagamit mo ka as fertilizer, as ingredient for mixing your feed for your livestock. No? That is the yung nangyari sa gubat, yun ang gagawin natin through fermentation. No? Then number 6, everything don't ever get spoiled if you follow the knowledge of nature. Na itong sinabi natin na ito. I-commit mo. Walang may tatapon. Walang may tapon. Yan, number 7. Kung ang soil natin is healthy, kung ang mga halaman is healthy, the animals are healthy, everything healthy, it is beautiful. Man is the steward of God's creation. Tayo ang kuwan, pero ang tao is very bad. Kasi masupilon rin. Ha? Matigas ang ulo ng tao. Ayaw sumunod. Siya ang ginawa steward, siya ang enkargado, siya ang para pag-alaga sa nature, hindi niya ginawa. Sinira niya ang nature. No? Okay, next na rin. Sige, hindi pa. Relationship of God, man, and nature. No? Ito ang God. No? Si God, ang relation niya sa man, spiritual. Kung tayo'y namamatay, we will be judged by God. No? Ang spirito natin, no? Tapos, si God ang owner ng man, siya ang owner ng nature. Siya ang owner. Kung anong gagawin niya sa nature, walang maka-question sa kanya. Siya ang may-ari. Oh. Sa panahon ni Noe, binabaha yung daigdig. Marami na namatay, walang maka-question. Siya ang may-ari. Okay, questionin natin siya. Panahon ni Lot, yung Sodom at Gomorrah, no? Sinunog niya yung dalawang siyudad. Wala maka-question doon kasi siya ang may-ari, no? Tapos, ang tao, siya ang steward sa nature. Hindi siya ang owner. Sinunog ng tao ang mga kahoy, pinutol ang mga kahoy. Sana binantayan niya. Pero hindi niya ganawa, pinutol niya kasi ang lumber, mahal ang lumber. Malaking question na yan. Hindi siya ang may-ari. Dapat alagaan niya.
No? Kung si God pa ang tumutog sa kahoy, nagsulog sa kahoy, kung ano-ano yun, walang makapicture. Pero ang tao, siya steward. No? Gumawa siya ng sariling pagkain niya. Hindi yung binigay ni God. Tulad nangyari sa Garden of Eden. Sabi ng Diyos na, okay, Adan, iba, no? Huwag kayong kakain dito. Pero matigas talaga ang ulo ni Adan at sa iba. Kinain nila yung bunga sa kuwan. Kaya ano nangyari? Kinalaya sila sa kuwan. Kinalaya sa according to the Bible. Pero yun ang nangyari ngayon. Para tayong mga children tayo ni Adam at Eve, matigas yan ang ulo natin. Huwag yung putulin yung kuwan. Huwag kayong magawa ng langgunisa. Huwag kayong gumawa tayo. Ano nangyari? No? Yung naggawa ng langgunisa, okay, kinabang nagkapera. Pero yung kumakain doon, no, they are killed softly. No. Lahat-lahat, no? Lahat-lahat. Sinuway ng tao na sinunod niya yung bilin ng Diyos na bantayan niya. Bantayan. No? Okay, sige. Structure of natural farming. Bukas, gagawa tayo ng mga inputs. We have 7 kinds of inputs na gagawin bukas, no? Kung mayroong mga materials, pero kung wala, yung pinaka-importante lang ang gagawin natin bukas. Yung para sa magamit kaagad para sa health natin. Yung mga inputs natin, no? Yung indigenous microorganism, yung lactic acid serum, fermented plant juice, fermented fruit juice, trace amino acid, yung oriental herbal nutrient, at saka yung calcium and phosphorus, no? Yung gagawin natin. Kung i-apply natin doon sa soil, na ibigay natin sa soil ang mga nutrients na nandun, ang mga hormones nandun, ang mga enzymes nandun, ang mga amino acid nandun, and most important of all, na ilagay natin ang microorganisms para yung naturally occurring nutrients nandun, lulutuin niya ng mga microorganisms. No? So, ang ating soil magiging healthy. No? Yun ang unang gawin natin. Pag nagtanim ka, take good care of the soil first. Kung sa, halimbawa, sa tingin mo, kailangan i-rehabilitate ang soil, i-rehabilitate mo na bago tanan. No? I-rehabilitate mo ang soil para maging healthy. So that, ang mga halaman, mga tanim na tutubo sa healthy soil, magiging healthy plants. So that, ang mga healthy animals, healthy livestock, kung kakain sa healthy plants na nakatira doon sa healthy soil, magiging healthy animals, healthy livestock. Kakain ka ng itlog ng manok, uminom ka ng gatas ng baka, kumain ka sa karne ng manok, baka, baboy, kalabaw, ano pa yung ibang kainin mo, healthy, at saka kung kumain ka sa healthy plants, ang tao magkaroon ng healthy body. Ito ang structure ng natural farming. Ganito. Okay, next. Benefits. Benefits of natural farming. Anong makukuha natin sa natural farming? Number 1, no chemicals. Hindi na tayo bibili ng chemicals. Kasi kung na-rehabilitate na yung lupa mo, bakit ka pa mag-apply ng chemicals na kung ano yun, rehabilitate na, meron lang mga nutrients doon, marami. Saka yung mga halaman mo na tumutubo doon, magiging healthy. Kung healthy siya, it has the capability of resisting pests. Yung pest naman, hindi atake. Healthy ang halaman mo, hindi siya atake. Kung meron mga atake, kaunti lang ako, hindi magkagawa ng serious damage sa tanim mo. So, no more chemicals. Number 2, your farming is sustainable. Anong ibig sabihin noon? 1 year, 2 years, 5 years, 10 years after, 20 years after you don't use chemical, ang harvest mo will constantly rise. The more you apply
natural fertilizers, the more you put microorganisms in your, the more your soil will become healthy. No? Yung experience nga natin doon sa mga yung mga farms na kinuha ko na consultant, for the first year, sabi ng owner, anong gawin natin sa lang? Kung gusto mong makuha kagad, ilang buwan tayo mag-apply dito. Kung gusto mong ma-rehabilitate ka agad, so use as early as possible. Kung yan gusto mo, damihan natin ang paglagay ng kuwan. Yung mga Genesis 5, yung fertilizer na kuwan, yung ginawa niya. Hindi damihan niya, sabi niya, ay lang, sako kaya, you buy 200 sacks of chicken dungs. So, ang dami naman. So gusto mo na ma-rehabilitate agad. So, okay. Molasses, you buy 3 drums of molasses. So, ang dami naman. Para hindi ka palagi nagbibili doon sa kuwan. Kasi kung bibili ka ng in bulk, mas mura yun. Mas mura yun. Sinunod niya. Kasi kung hindi niya sinusunod, sasabihin ko sa kanya, you look for another consultant. Hindi ka nagkuhan. Hindi ka iniresita ko para sa farm. Ganon ginawa niya. Anong nangyari? Yung mga kalamansi niya hindi na 2 months after inagyan ng katong Genesis 5, in-spray, once a week, nag-spray ng mga kuhan. Noong nagpunta ang kuhan niya, yung wife niya nandun, ang bango dito, ang bango. Kasi namulak-lak lang yun. Sito, bango mo yung mga bulak-lak ng kalamansi. Ang bango. Bakit? Anong kuhan? Yung kuhan niyo ma'am, nag-spray kami ng ganon. Yun ang kuhan. Kung gusto kang ma-rehabilitate agad, lagyan mo lang marami. Walang overdose yun. Kasi the more you apply, the better. Pag na-rehabilitate na, maski hindi ka na mag-apply ng fertilizer. It is sustainable. Zero tillage, no? Hindi ka na mag-cultivate. Hindi ka na mag-araro sa lupa mo. Hindi ka na magbungkal sa lupa mo. Zero tillage. Kasi malambot na yung lupa. Tulad ng soil doon sa gubat. Pinararo ba yung soil sa gubat? Hindi. Binubungkal ba yan? Hindi. Pero tapakan mo yung soil sa gubat. Ano mangyari sa paa mo? Lulubog. Malambot, no? Pero hindi yun inararo. Yun ang mangyari sa farm mo pag rehabilitated na. Zero tillage. No weeding. Yung mga weeds doon, hindi lahat weeds makasira sa pananim namin. Although, mayroong mga weeds makasira talaga. Yun ang kunin mo. Do not weed na, pati yung mga weeds na makatulong sa farming mo, makuha together with it. No. Tingnan mo lang. Ito, makasira to. Ito. Bunutin mo. Kasi malambot ang soil, madali lang bunutin. Pag bunot, lagay mo doon. Tapos mayroong nagtatanong, sir, paano natin malaman na yung weeds na yun nakatulong sa halaman natin o nakasira? Madali lang. Pagtingin mo nga yung mais. Halimbawa, yung mais mo nandun. Tapos mayroong weeds doon. Tapos ang growth ng mais mo parang stunted. Yung mismo ang weeds na yun kasira, kunin mo yan. Pero yung mais mo o anong tanim doon, mayroong weeds dito, ang tubo niya, maganda ang tubo niya, that is a beneficial weed. Especially those weeds na parang leguminous. Because there are weeds na tumutulong sa yung mga nutrients na nag-leach doon sa lupa, tumutulong yan, kinuha niya, dinala doon sa ibabaw para magamit sa tanim. Meron ding ways na nagtulong pag-drive ng mga pests kasi yung amoy niya kung gano'n, nakatulong yan. Pero yung ways na makasira, yun ang binutin. Sa Visayas, masabi natin na walang gunahay, ibtanay na lang. Hindi mo ginanon sa bulo.
Bunutin mo na lang. No, taas ang ano. Example, no, maikuha ko sa kanya, nasa inyo, no? Hindi pa ko nag-retire noon, zero beneficiary sa Grab yan. Once a month, nagpunta ko sa rice field niya. Kasi tinuruan natin, sir, ito lang makaya ko, sir, ang kuan. Itong fish amino acid, at saka yung seaweeds, yung samo, ano, ang pangalan sa samo ito. Basta seaweeds, no? Yung seaweeds is rich in potassium. Yung fish amino acid is rich in nitrogen. Kung marami ang dugo, it is also rich in phosphorus. Yun lang kaya ko siya. Kaya ito yung iba, yung pera diyaw niya, yung kasya, kasi okay lang, basta kuan. Yun ang ginamit niya. Paggamit niya sa kuan, yung mga kuan, sabi niya sa akin, ginawa na ako mga karating kuan niya. Kasi, nabuang, ibig sabihin, nabuang na, sira. Nabuang na si Garding. Wala na sigurong mabili na chemical, gumamit na lang ng bituka ng isda, saka yung damo sa dagat. Sabi ko sa kanya, ayaw mo na? Hindi siya, kasi nakuha kaya talaga siya. Parang intindihan niya talaga yung ang epekto, kasi nagkakuha siya sa seminar, nakatin siya sa seminar. Sir, kumbinsido ko sir na kuwanta, yung epekto ko. Okay, sige. Patuloy mo lang yan. Nung nag-ani siya, usually ang ani niya is 35 kabans. No? 35 kabans. Yung pag-ani niya, the first time na nag-apply siya ng fish amino at saka yung seaweeds, no? Bumaba yung ani niya. From 35, nagiging mga 24 yata, 24, 25, gano'n. Sa agad baba. Lalong tumatawa yung mga kanya. Nakuhaan na talaga. Nung nagpunta ko doon, parang nakuhaan siya, parang nalungkot siya. Sir, bumaba ang lagi ko, sir. Surrender ka na. Subukan ko lang sa susunod. Pero, na-foresee ko na kung yun talaga ang mangyari. Na-foresee kasi nag-adjust. Ang lupa niya, nag-adjust. Na-foresee ko anong mangyari niya. Tapos sabi ko nga, meron ka pang ballpen din? So, meron yung papel, okay, ito, yung ballpen, okay. Noon, magkano ang nagasta mo sa kuwan? Abono, yung pesticides, ganun. Yung sa seeds, gano'n. Magkano ang net income mo? Yung gross income niya, yung sa 24 kabans, magkano pagpinta niya, magkano rin ang nagasta niya. Yun ang net mo, yun ang net mo. Ngayon, magkano ang nakuha mo na nagasta mo sa para sa fertilizer saka yung para sa control sa pest and diseases. Yun ang kuan, yun ang ani mo. Magkano ang kuan, ang binta, ganon. I-deduct mo yung nagasta mo. Sir, sa palay, logi ko sir, kasi kuan, kasi 24 kabans lang. Pero sa gastos, mas maliit ang gastos ko, kaya ang net ko mataas. Yun ang sikreto din. Yun ang sikreto. Maliit lang ang gasta mo. Hindi ka bumili ng mga chemicals, expensive yung chemicals. Yung ginamit mo, yung mga mga tira-tira doon, mga waste, gano'n. Sa tama nga sir. Paano yung timbang ng magpalain mo? Sa mas mabigat. Mas marami daw yung panikon, gano'n. Yung uhay. Puno, yung uhay, puno ng biro. Mabigat ang uhay ng hindi, pareho noon na medyo hindi gano'n may pamagaan. gaan. Yun. Second planting niya, tumaas na ng konti. 24 yata, 24.
tumaas mga 28, 29, gano'n. Third planting, tumaas na 34 na. Yung usual po niya, 35 sa chemicals, nakuha na. Sa hanggang na nag-retire ko, pupunta ko doon, ang average fraction niya is 42. Palagi na gano'n. The more you apply sa natural, the more ang fraction mo. Hindi katulad sa chemical na the more you apply, mag-gano'n na. Pababa na pababa. Malaki ang chemicals. Oh, you buy more chemicals. Kasi nasisira na rin yung soil. Nasisira. Kaya yung mga kuan, yung mga kapit, hindi kapit bahay, kapit. Karating ng Manila lupa. Yeah, karating niya sa yung palayan niya. Napansin nila na yun ang nangyari. Ding, turuan kami ding. Sabi rin niya, nabuang sa nuwala. Buwang na Ngayon, mabuang rin. Oh, yun. Parang success story ng isang magsasaka na gumamit sa pan. Kasi amino lang gamit niya sa kayong pan. Ito, yung seaweeds, no? Samo yun doon sa Bisaya, samo ang pangalan. Iwan ko dito, anong pan? Anong seaweeds po? Kasi marami. Maski anong seaweeds, maski Yung guso. Yung guso. Expensive yung gusto, wag yun. Hindi yung... Kainin na lang natin. yun. Ibinta lang natin. Yung hindi, parang walang pakinabang na nandun sa mga seaweeds na kuhan. Yung talaga damo? Oo, including damo sa dagat. Ito na. Yan. That is rich in protein. You must remember na ang first life appeared in the sea. 90% of the story of life was in the sea. So what can we say about that? The sea is capable of supporting life. Yung mga may tinik-tinik sa'yo, yung tabi dagat, tinatanggal. Samo, yung mga inano sa dalampasigan. Oo, yung parang... Yeah. Parang Na may kulot-kulot yung- bilog-bilog, at saka may ano siya, may dahon May din. kulot-kulot yung mga dahon. Yeah, brownish, parang brownish. Oo. Ganun. Yun. Walang gamit yun. Parang talagang yung Diba, mga kulot-kulot yun. Kaya talaga sa mga bato yun. parang walang gamit yun. Pero ang laki pala ng pakinabang yun pa. Ginamit natin yung fertilizer. Tuturo nyo rin po bukas yun. Bukas. Pero wala tayong seaweeds, pero i-discuss lang natin. Discuss natin. Di ba pupuntahin ko po sa Tondo? Pagkahanap siya sa tabing ko. Marami dong seaweeds Wala, eh. dalampasigan niyang ano, kuha. Marami ko doon. Yun nga lang, mga plastic as seaweeds nila. Ang dami doon eh. Itong procedure sa permutation na i-discuss natin bukas, very simple. Very easy to understand. Very simple. Nature loves simple things. Nature loves yung loves humility, gano'n. No? Very simple. Easily understood. Maski mag-lecture na tayo bukas, gano'n. Tapos subukan mo doon sa inyo. Madali lang pa. Madali lang Total, nandito naman si Padre. O pwede rin, gusto mong tumawag sa akin doon, pwede, bigyan ko kayo ng telephone number. Cellphone number. Huwag mo cellphone. Bawal sa religion namin yung cellphone. Bitaw, no? Yung cellphone kasi, nagka-Alzheimer yan. Yung revision. Saka yung mga dates mo, yung mga pizza, mga ganon-ganon, hindi ka na nag-iisip, yung cellphone na hindi ma-exercise mo. But most important of all, kung meron kang cellphone, maraming tumatawag, Nakaasa ka kasi sa magkatabi, ginagawa ka, mabahala ka. Yeah. Tapos, tulad dito, ngayon, kung meron kang cellphone, magkuhan yung kuhan natin. Kung meron akong cellphone, si Padre lang, ibibigyan ko ng number kayo, hindi ko Dre, share mo lang sa akin, Dre.
Kaya kung importante talaga ang kuan nyo, yung kailangan nyo, hindi kayo tatawag sa bahay. Email ad. Email. Hindi. Noon, meron pala eh. Kung meron kayong email ad, bigyan mo po dito para kung meron po mga bagong Email ad updates, na lang, oh. ipadala. Tulad ng mga mandre doon sa Tagaytay, doon sa Cavite, no? Kung meron kong bagong mga, pinadala ko kagad. Pinadala ko kagad. Kaya huwag kayong makalimot na bigyan ko ng kuan. Yung email ad pala, yung sa akin. Yan. Ganun na yan. Talagang dito nakatista. Ayun na talagang bukas. Now na. Now na ba? Why tomorrow pa? Baka makalimutan pa. No. Oh, small letters, no? Ito. Yan. Small letter. All small letters. PH. Okay. Ito, no? Next. Higher yield. Quality products. Quality. Kasi walang chemicals. Pag nalalaman ng mga tao na ang produkto mo walang chemicals, maski dublihin mo pa ang presyo. Ano ba yung apas? Apas sa presyo mo, maski mahal. Hahabol, sir. Mahabol sa presyo mo. Pero huwag niyong gagawin yan. Yung kuan lang, kasi ang kuan ng natural farming, magkatulong tayo sa kapwa, no? Makakabayad ka naman ng utang ko pag ano. Oh. Kung mataas ang Saka, benta. pero pag mababa ang benta mo, yung kuan, bibigyan ka ng bonus sa may-ari ng knowledge noon. No? Bibigyan ka ng bonus. Hindi pira ang ibigay siguro. Ang bigyan dito ng kuan. Masaya. Husband na mabait. Huwag na po. Huwag na po. Maligaya na. Sila yung good health. Maganda yun. Oo, good health. Good nga pala. Mababait na anak. Good health. Anak. Tapos yung Masaya ba yun ang asawa? Huwag na po. problematic ang asawa. Ayos na natin. Okay na. Itapon ko itong asawa nito. Ayos na. Masisira. Diba? Oo. Pero yung good health, Tama nila na ka yung dyan. good health. Oo, diba? Basta ako, Dre. Alam mo na, Dre. Yung micro, ano na? Alam mo yan, sir. Alam mo. Alin yung totoo. Dami sa Elizabeth. Yung Then, totoo. next benefit sa natural farming, economic stability. Kasi mababa ang expenses mo, yung binta mo mas mataas, malaki ang net mo, no? Ano? These are the benefits of natural farming. Okay, there you go. Next day. Goals. Anong mga goals natin sa natural farming? Number 1, reduce input costs. Ang mga chemicals, very expensive. Pero kung gagamit ka lang dito ka ng isda, hindi mo bibilhin yun. Hindi sa Oh. palengke. Doon sa amin, sa carbon, bibili ako ng 1 kilo na isda. Pagkatapos tingnan ko yung banyera, yung mga bitoka nandun, mga hasang nandun. Pwede Kung magkano yung hasang mo, dahil ito sir, gusto mo? Oo, magkano? Hindi, sa iyo na to, sa iyo na to. Yes, yes, yes. Yung katabi niya, yung
yung tindira mo. Gusto mo ng kwan, sir? Yung dito ka? Oh, ay, ito sa akin, sir. Oh, lagot na. Ginawa na ko itong basurero. Para hindi na sila magtatapon pa, hindi kayo sa'yo. Oo. Minsan, mga 10 kilo, mga 12 kilo, tapos ginawa kong amino acid. Kasi marami kong kwan. Kasi meron akong mga reset ko tungkol sa manok ba? Itlog, yung mga sisiyo, hinalo ko yun sa kwan. Hindi darak, ginamit ko yung mga kwan sa San Miguel, bagasyo sa San Miguel. Maganda ang resulta, no? Kung may time tayo bukas i-share ko sa inyo kung paano ginamit yun. Ganyan natin. Reduce input cost, kasi yung parang basura sa paligid, magiging pressure mo yan. Gamitin mo yan, magamit mo. Hindi mo bibilhin. Hindi mahirap gawin, madali lang, very simple, pagkatapos very effective kung gamitin mo lang sa letter B, preserve and conserve the resource base. Kasi kung walang chemicals, you will improve the health of your soil. You will preserve, conserve the health of your soil. Ang water, ang health sa water, conserve mo, walang pollution. Ang air, saka yung mga microorganisms, inarami yung mga good microorganisms. Para kung dudami yun sa farm mo, you will enjoy many benefits. No? So, then letter C. Ang C ay isa sa mga goals sa natural farming is preserve health. Kung ang soil mo healthy, ang plants mo healthy. Kung ang plants mo healthy, ang mga hayupan mo healthy. Kung ang tao ay kakain sa healthy plants, healthy soil, no? Preserve ang health ng tao. Okay, next break. Okay. Biodynamic yan? Yun. Ito na. Pero, mahaba ang usapan niya. no, mahaba. Kung sa kwarto to, kung sa course po to sa college, 1 semester, doon muna tayo sa kwarto. Pero, i-discuss natin yung yung mga important features sa biodynamic lang. No? Tanto na lang mga pictures. Picture na lang? Oo, pictures lang. Biodynamic agriculture. Picture na sa kwan? Ito documented pictures, yung result ng research natin. Yun yung sagot sa itatanong ko sa isa. Natural inputs. Kung kailan yung venue. Gagawin natin bukas. Ito yun ang gagawin natin. Saan po niya sir? Ito sa kwan sa dulo. Pinakadulo. Iyan na lang muna natin, Dres. Cover. Notebook. Kailangan hindi huminto. Hindi hinto ang research. Kailangan kwan. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kasi merong, pati kayo, no? Pati kayo, i-challenge ko kayo. Lahat na natutunan natin dito, hindi kalimutan nyo. Basta yung mga principles, concepts, philosophies behind natural farming. Huwag nyo kalimutan. Magawa kayo ng sariling pamamaraan. Sariling formula. Kasi malaki ang Ano sir? malaki ang ma-discover nyo. Mas mabisa pa siguro kay isa itong diniscuss natin ito, mas mabisa pa siguro. Magkanta kayo ng
sariling research niyo. Huwag kayo matakot na mali ito, mali. Walang mali, basta walang chemical. Ang pinakamali sa lahat po, gumamit kayo ng chemical. Pero walang chemical po sa ikuan niyo yung natutunan natin dito. Hindi daw chemical sa mga tanim, sir. Pero nagpapakimicals naman sa pagpakulay ng buhok. Ayaw ko talaga magpakulay. Ay, wala siya dito yung design. Kaya nga Si Ate Dulong mahilig yun. Wala akong kulay. Kaya nga yung anak, Wala, umamin ako. anak at asawa ko gusto nila ikuan itong buhok na pakulay pa, no? Para maitim. Ako yun. Kung hindi nyo gusto na binigay ito ng Diyos sa kuan, Sir, yung buhok. ano po, yung balat ng patatas ba yun? Pag nilaga siya, tas pwede po ba siyang pang ano? Hindi ko nagkasubok. No? Ang pang-black Mga po nga may is, patatas yung buhok natin. yung pang-black daw po is yung coconut rice. Oil. Hindi, yung gata. Gata. Tapos, ano, isama sa malunggay leaves. Hmm. Tapos yung pigain nun, yung extract noon, ibabalot mo lang overnight sa buhok. Papaitin. Wow. Kaya naman hindi ko nagagawa eh. Bukas may langgam ka. Lipis! Kung lagyan mo na ang pandan, parang kakipis. Langgam na. Kaya nga yung anak ko at saka yung misis ko gusto nilang ikuan, kulayan ng itim. Ayaw mo ba ito? Binigay ito ng nature, binigay ng Diyos na magandang buhok na puti. Hindi Ano? puputi So, ka para walang ka bibigay, magiging oh. bata, mabata na. Baka magagalit ang Diyos, binigyan ko ng magandang buhok, i-color mo, para magalit ang Diyos, Naka-highlight na nga eh. matanggal tong lahat ng buhok ko sa akin. Ito. Matagal. Direct sa labas Kasi, yan. ganoon ka na maganda. Iba naman sa akin, sir. Sagot ko, sir. Oo. Mabuti nga itong puting buhok para wala na may ibog. Ay, niyo ba ano po, ibog? naibog. Parang may ano, wala Ha? na. Wala na may ilaw. Mainlaw. Malibog na lang, malibog. Iba na yan, sir. Marami ka mapros. Oh, sige, matuloy. Lumalayo tayo. Oh, may sa bulaklak topic, na. ah. Okay. Eh, chemicals kasi kayo eh. So, Chemicals. product to ng kwan, isa sa mga research natin, subukan natin kaya sa kwan. Yung Ano pumilo. pong puno yan? Pumilo, yung Pumilo. takoy. Ah, Yung takoy. Yung bulaklak na. Yeah. Yung takoy, yung matamis na pumilo. Oh, Lisel. Hindi bonsai yan, ha? Hindi bonsai. Ay, hindi po. Yung kwan, yung mother plant niya, minamakot ko siya. No? Tapos, yung kwan, tapos ng makot, ng mga base na, mga siguro, mga more than 5 months, galing sa pagmakot. No? Nag-uugat na siya. Oh, pero yung mother plant, nilagyan ko ng inputs yung cocktail. Ibig sabihin cocktail, Hinahalo-halo merong sa- amino acid, merong IMO, merong base, fermented Calcium. proteins, merong calcium, lalo na ang calcium phosphorus, no? Para sa bulaklak. Yun. Mayo, nilagay ko doon. Mga 2 months after, tinanggal ko na sa kuan, tinanggal ko na sa mother plant, nilagay ko dito. Lata ko ng kuan, lata ng Gatas. nagagas, no? Gagas. Pero Maliit lang yan. yeah, maliit ra, no? Binagyan ko ng alo. Sige, Wala okay na. na. Teka, kasi alam kong kung nag-i-echo na eh. Anong nag-ito? Ah, pwede. Battery Ang mo. nilagay ko yung Genesis 5, ang soil niya, Genesis 5. Malalaman niyo Genesis 5 na Paano gawin? Genesis natin, no? Genesis 5, nilagay ko dito. Tapos siguro mga 2 to 3 months after, lumabas yung bulaklak. Nag-spray ko ng pan. Pinisprayhan ko rin ng calcium at saka yung plant juice na galing sa seaweed. Yung this amino acid na marami ang buo. No? Yung spray ko dito. Makikita niyo na ang dahon parang bago
Ginupit. Ginupit ko. Kasi ano lang, siguro mga 2 months na siguro galing sa kuwan, hindi pa tumutubo yung baho talaga, hindi na develop. Bakit kinuha ko yun? Kasi pagkatanggal ko galing sa kuwan, galing sa mother cat, hindi pa siya gaanong kuwan, hindi pa siya adjusted na magsarili siya. Kasi nasanay siya doon sa mother cat sa sustenance niya. Itong dahon, doon lalabas ang kuwan, yung kung malaki ang dahon, malakas ang transpiration. Ganun, no? Kung malakas ang transpiration, madaling maubos ang tubig sa halaman, baka mamatay. Kaya, tinanggal mo ibang ano, para ma-reduce ang transpiration niya. No? Yun. Kaya, nag-survive. Kaya, mga 2 to 3 months na naman, really like that, no? Lumabas yung mga flowers. Lumabas na yung flowers. Tapos yung iba yung putot. Putot yung Buko. Yung maliit na, yung maliit ng ano na, bunga na. Buko. Hindi buko. pero Buko ang yan? plan ko, ang ang sa isip ko, hindi ito magtutuloy ng bunga kasi ang root system niya hindi Matibay, no? hindi banda. Pero kung tingnan mo ang kuan, ang dami. Yung sa puno, galing sa puno talaga, kung namumulaklak, kung nagbuko yun. Opo. Ha? Yung maliliit pa buko pa. Ang buko. Ang buko, meron mga siguro mga 4, 3, ganon sa isang sanga. Pero ito hanggang 10. Dami. Dahil yun sa impulse na in-spray natin. No? Pero hindi yun hindi magtuloy yan kasi Hindi kaya po ang sa root system niya hindi pa ready. Hindi pa ready. No? Pero yung kuan, pag nung itinanim ko na doon sa kuan, doon sa lupa. Ito. Kaya yung research natin na uubra ba kung isprehan natin ng calcium, phosphorus, potassium, at saka yung ibang inputs, i-cocktail natin anong epekto dito sa kuan epekto. Pero yung kuan, yung calcium, phosphorus, at saka yung amino acid na maraming dugo, phosphorus ang kuan natin, apple natin doon. Ibig sabihin na yung kuan natin, yung research natin, meron positive results. Pwede, kaya. Pero hindi yan tutuloy kasi hindi rin ang root system. Pero ang importante, kaya talaga. Pabulak lang siguro kasi talaga yung kuan. So, hindi lang isang puno lang, isang sanga ang ginawa natin. Pero mga 6, 7 siguro yung sinubukan natin. Kasi kung mag-research ka, hindi actually kung isa lang, 2, 3, marami. Para makuha mo talaga na ipigtin mo talaga yung pamabisa talaga. Sige. Yung iba naman, nangyari. Itong mga buko, dami. Sa ordinary fruiting sa Pumilo, Mga 3 lang. Ilan lang. Gano'n lang. Pero ito, dami. Sister, This is because of the microorganisms, because of the nutrients. Lalaki din. I bring the technician evidence on Kung ready na ang root system niya, lalaki yan. Pero ito, hindi talaga lalaki kasi ang root system. Wala pa. Kung bonsai. Ha? Kung bonsai. Pero yung sa kuha natin, yung sa research natin, mayroong resulta, may positive result. Okay, kaya. Okay, Kaya lang sir, hindi maganda yung dahil ganyan nga, hindi siya lalaki yung bunga. Oo, kasi nga maliit yung... kung dito, pero kung Pero pag nilagay mo siya sa lupa, lalaki Tagal, yun, lalabas ang ano. mga ugat niya I put pad. Kaya nga, kung meron kayo marketed budding plants, no? Yung kalamansi, kung yung iba, pag nagbubuko siya, kunin mo yun. Kasi ang nutrients na makukuha niya doon, sa halip na gamitin sa development sa sanga, doon na lang sa buko napunta. so dapat ilipat mo sa malaking lupa. Yeah, Pero maski ilipat mo sa malaking lupa,
meron pa rin muko kunin yung buko para makoncentrated yung nutrients niya para sa development of roots, development of Tatanggalin mo muna yung alam mo, buko. tanggalin mo. Yun. Kasi ano yun, nagmamarket. Yun yung mga first stage na uko. Yeah. Na, Maski sa kuhan, palaya, cucumber, talong, kamatis, no? Yung primerong bunga, tanggalin mo yan. Kahit sa watermelon, tinatanggal nila Tanggalin mo yan. talaga. Para yung nutrients, ma-concentrated mo sa development sa Mas buwan. malaki siya, mas galit. Kasi kung na-develop yung asangan niya, mas marami kang bunga ang makukuha. Oh. Ay, ako po ay nagmamarket ng makopa. una. Yeah, makupa mo, maraming bunga. Hindi, tatanggalin mo nga daw. Makupa, madali lang yung makupa. Baka kukunin kayo ng consultant sa diet na, sir. Kung mag-experiment po kaya ako, yung gagawin ko yung amino acid. Idilig Oh, ko ano, sa Res? puno ng aking mansanas. Magtatanim na tayo ng ano, Makakapagpabunga pitsay. kaya po ako ng mansanas. Yung kandidatos pagkakuan ba? Ang magsanas may requirement Talim na puno siya. climatic requirement kung Oo, yung klima. Hindi sa klima, hindi talaga bubunga yun. Kasi malaki na yung purong mansanas kung tanim sa amin eh. Nandun sa inyo? May ganito na po kalaki yung katawan niya. Oo. Mahigit 1 year pa lang siya. Bukan mo lang. Ang bukas. tutubo na kasi. Yung asain nga namin, asain, hindi. Sayang yung asain na Oo. May ahas na doon. Sa Brazilian na. Bitin, may bitin. Ano doon, yung bitin. Dalawang puno yung mansanas ko sa amin eh. Ito naman, no? Ibang pa naman, ibang Plant. plant naman, no? Dito sa dahon. Oo. Kumpleto na siya sa dahon, pero isa lang ang kuha niya. Bulaklak. Pero, Ano yan? kuha pa rin. Kuha pa rin, yung kumpleto pa rin. Ako meron. Oo. Isa lang, isa lang ang buko niya. Yung iba, merong 10, merong 12, o mga 6 lang siguro. Iba-iba ang kuhan, iba-iba. Tinanggal mo, sir. Ah? Tinanggal mo po. Nag-iisa lang. Markot. Isa lang Minamarkot. talaga Tinanggal tumubo. ko. Marco. Ay, sorry. Pero pag sa documentation, na uubra talaga kung gamitan natin calcium, saka phosphorus, potassium source, magkuhan kami, magbubulak. Lalabas talaga ang bulak, yung mga buko. Gamitin nyo yan. Ano masasabi niyo sa dahon? Chlorophyll. Tapos mo sprayhan mong yung halaman mo. Observe 4 hours after, minimum of 4 hours, maiba ang kulay ng ano. Maiba ang hitsura ng dahon, parang kumakapal, mag-shine. Tumitibay. Very green. Bakit very green? Mayroong magnesium doon sa pan. Ang magnesium, yun ang ingredient ng chlorophyll. Kaya nagiging very green na kumakapal, shiny. Yun ang mga characteristics na makita mo. Tapos, i-sprayhan mo ang pan. You just spray only once a week. Once a week lang, ha? Oo, once a week. Hindi kalas, hindi. Hindi aksaya. Hindi aksaya. Magastos sila, Hindi magastos. magastos. Kaunti lang ilagay mo ang kwan. Kaya nga yung sinasabi nila, yung sa natural pa rin, 1 + 1 = 11. Ito ang mangyari, no? Ang dahon. Tapos lumabas yung bulaklak. Sige. Ito sa dahon naman, ang research natin sa dahon, no? Pagpadami ng dahon. Lalabas kaya yung mga kwan, yung shoots, yung ano yung sa ligsing? Ha? Talbos? Talbos ba yan? Yung mga maliliit? Yung palabas pa lang ba? Talbos daw. Talbos na Lalabas kamoy, kaya tama. ang talbos kung lalagyan natin ng calcium at nitrogenous source. Yun ang sa research natin, no? Ano ang nitrogen source natin? Yung bis amino acid, no? Yung Yung ano ng isda ba? fermented Asa. plant juice na galing sa mga talbos rin, no? Saka yung calcium yung galing sa itlog. Yun ang i-spray natin. Tapos 2 months after, lumabas ang mga bata. No. Yung talbos sa ordinary condition, kung lalabas yung talbos, ilan kaya ang talbos sa isang sanga ang lalabas? Isa.
isa lang, yun ang ordinary condition, isa lang. Oh. Pero hindi pa malaki, parang baby pa lang siya, pero lumabas, anak ko, maraming talbos. Tapos, ang kondisyon ng talbos, no? Ang insurance talbos, anong masasabi niyo? Sickly or healthy? Oh, malusog ang talbos. Malusog. Yung kanya, yung mature na dahon, ito. Yung reduce natin. Pero yung bagong mga dahon, yung mga talbos na lumabas, no, napaka-healthy. Okay. Sige. Ibang pa naman, ibang tanim, no? Kasi kung mag-research ka, huwag ka mag-research na isa, dalawa, tatlo lang. Damihan mo parang accurate yung kwan. Accurate mo. Ito naman, talbos, isa, dalawa, tatlo, apat, isang kwan. Maliit na sanga. May palabas na rin, sir, eh. Ha? May palabas na rin, oh. May hapit na mo gawas ba? Oo. Ito. Ito. Malapit na rin, oh. Malapit na, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito, isa lang. Dito naman, marami. No? Marami. So, very successful ang research natin. Sige, next day. Ito sa mother plant na to, ha? Mother plant. Sprayan natin sa kuwan para labas sa kuwan. Vegetative growth. O, lumabas, isang sanga lang, ha? Mother plant. 1, 2, 3, 4, 5. Anong masasabi niyo sa talbos niya? Basically, very much alive. Hindi lang na, lumabas siya, pero parang walang... Saka maraming dahon. Maraming Sa isang taldos. Very much alive. Ito sa rose. Wow, sinubukan ko sa rose. Rose's garden. Lumabas yung talbos ng rose. Napakalaki para mature na. Lumabas. Pati thorns. Ang dahon. Malaking Okay, bulas. dahon. Ito sa mga seedlings ko, no? Mga durian to, durian. Ayos, kumakain ng Jollibee. I-pick up lang, kapitbahay ni Sir ang Jollibee. Kasi kung Pinulot niyo mga basura ng Jollibee. doon sa kuan, pagka ng sildo, kasi hindi pa ko nag-retire nung nagkuhan ko sa sildo. Pag sildo, nagpunta kami sa mall, dinala ko yung pamilya. Jollibee sir. Chowking yung banay, Chowking chowking. lang. Pero yung kuan, meron akong parang nakilala ko na rin ang kuan, yung Manager. hindi, yung kuan, yung patulong doon sa Jollibee, yung reward, pro, no? Yung pro. Sinabi ko sa kanya, kunin mo yung mga kuan. Yung ginagamit na. Huwag mo tapon doon. Ikaw mo i-separate mo. Tapos bigyan ko siya ng 50. Ang dami niya. Tapos sa amin, dinala ko doon. Tapos yung rod, kinuha ko sa fire, gano'n. Tapos tinusok ko doon sa Binutasan. Yun na, tinatanim ko yung mga sa research. Ito ang mga Jollibee. Ang Jollibee, maliit lang, kaunti lang ang soil. Ang mga seedlings, lumaki na. Ano kaya sa tingin nyo, kung ordinary soil pa kaya dito, lalaki sa, kaya tulad ng ganito, makasupport kaya? Hindi po. Bonsai siya. Hindi ko mag-support. Ito malaki na ang seedlings. Ano ang itsura ng seedlings? Very healthy. No? Very healthy. Malalaki na, ang dahon, very healthy, gano'n. Pero maliit lang ang tinamnan, gano'n. Ito, malaki na. Masyado nang malaki, pero okay rin ang pogi lang. Yung kuwan niya, tubo ng kuwan. Seedlings, okay rin. Ito, anak ko, wala sa research, Bagong bilya yan. nakuha lang na, Nasali lang sa ano. na ano yan, nabagan. Cactus. Ito is aloe vera, no? Aloe vera. Meron kasing natira nga yung mga natira in-spray ko lang dito. Pero ang nangyari, mga 2 weeks later, Tumaas yung aloe vera. tumaas. Grabe, yung Albert. Kumakpal yung dahon. Tumaas, kumapal. Sabi yung euphorbia, ang sanga ng euphorbia, no, laki. Laki. Tapos namulaklak ang euphorbia, ano masasabi niyo sa bulaklak? Makulay siya. Buhay na buhay. No?
buhay na buhay. Hindi tulad ng ibang bulaklak lang, gano'n. Pero ito parang glaring, parang puno ng buhay. Okay. Ito mother plant sa kuwan. Mother plant sa pomelo. Kasalanan naman. Ito, Hindi naman yan. Ang baba. ito walang bunga, di ba? Wala kayong makikita bunga. Opo. Meron itong bunga mga 14 o 15 siguro dito. Anong nangyari? Bakit nawala ang bunga nito? Ninakaw. It was May, no? Binagyan ko ng mga inputs, gano'n. Wala akong sprayer, kaya ginawa ko doon lang sa balde. Tapos ginanon ko yung cocktail, no? Kasi cocktail yung mga inputs sa sari-sari. Combo ba? Kombinasyon? Ako, ginanon ko lang, ginanon. Sabi ng kuwan, yung brother ko, kalas na lumay siya, kalas even, sayang daw, sayang. Sayang. So, hindi sayang kasi pag ginanon ko, na tamaan tong mga dahon, yung nahulog ito, mag-fertilize dito. Mag-fertilize ako dito sa ibaba, no? Mayo. Ito ang pagkuha ko ng retrato, September na to, no? Mayo. Kaya yung mga yung mga tricycle driver, kasi dito sa Argao yun, malayo sa Cebu City. Kasi yung misis ko galing sa Argao, no? Kaya Malapit sa Simala. malapit. Simala pupunta sila Simala, sir eh. Sabi na For the third time, After ng Simala. Next Simala, time Shrine. you go to Argao. Puntahan mo doon sa Juan. Maraming mga halaman doon. Ako hindi na ako pupunta Simala. Dito ako sa Argao. May yung sir. Sabi ng mga tricycle driver, Sir, malayo pang Christmas, bakit meron kang Christmas tree? Kasi maraming bunga Malaki doon. pa. Oo. Ito, no? Puti na. Oh. Dinala ko yung kamera,